Libra! Hello my dear Libra! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 24, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang reading. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat doon sa mga napasilip lang po sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And thank you po sa ating mga bagong subscribers. Ayan, thank you so much. Salamat po. Welcome po sa ating channel. And kagaya po ng lagi kong sinasabi, tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo my dear. Silipin na natin ang iyong May 24, 2026. Diamond spread tayo. Libra, let me see what is going on. Start tayo sa pagkuha ng overall energy para sa araw na ito. Tingnan natin. Anong overall energy mo sa araw na ito, Libra? May 24, 2026. Libra. May 24, 2026. Okay. We have here the Seven of Cups. Okay. So, itong card na to is nagre-release my dear ng alam mo yung overwhelm na emotion, yung para bang nakakalunod na pakiramdam, okay? Possible na sa araw na to makaramdam ka ng mixed emotion, okay? So, baka ikaw din hindi mo rin maintindihan kung ano nararamdaman mo sa araw na to. That is the effect ng Seven of Cups, okay? Kasi ang energy ng Seven of Cups is more on parang illusion, okay? So, possible, my dear, na sa araw na ito, nag-aagaw yung reality sa illusion, okay? Yun ang nakukuha ko. So, possible na baka meron ka mga bagay na gusto mong gawin na may kinalaman sa katotohanan at saka may kinalaman sa fantasy, okay? Kasi itong card na to is very deceiving na card, okay? Punong-puno ng illusion tong card na to, punong-puno ng kaguluhan. Pwede din ba sa araw na to medyo magulo yung iyong isipan because of dun sa parang nakaka-overwhelm, 'di ba, na napakiramdam. Okay, yun na nakukuha ko dito. So be careful ka my dear sa araw na to, ha. Be careful ka rin my dear sa mga deceiving or mapandin lang na energy sa araw na ito dahil meron kang Seven of Cups. Pero kung ipapasok ko at isesentro ko lang talaga sa'yo, this is more on a mixed emotion, okay? Nagkakaroon ka ng mixed emotion sa araw na ito. And siguro maski ikaw, hindi mo rin mapaliwanag kung ano yung nararamdaman mo ngayon. There's a tendency, my dear, na magkaroon ka ng mga parang mood swing. So, yun, typical na mamaya masaya ka, mamaya bigla ka malulungkot, mamaya magiging masaya ka, mamaya bigla ka malulungkot. And huwag ka magtaka pag ganon because meron kang energy ng Seven of Cups. Nagkakaganon ka, my dear, kasi meron ka naiisip na something na positive, tapos biglang susulpot yung negative, tapos susulpot na naman yung negative, tapos susulpot na naman yung positive. So, ibig sabihin, para nagko-contradict, my dear, yung mga bagay-bagay, hindi ikaw lang din mismo ang gumagawa nito, my dear. Ikaw lang din mismo ang nakakaramdam nito. For example, I need to set some example. Magkakabahay ako, or mababayaran ko yung dapat na mabayaran. Tapos mamaya ma-highlight na naman, saan ako kukuha ng pera? Saan ako kukuha ng ano? Tapos mamaya ganito na naman, ay oo, kaya to kasi may ganito. Tapos mamaya iba na naman. So parang nagkakaroon ka ng nakaka-overwhelm na energy, okay? So,
tingnan natin, may additional cards tayo. And sabi ko nga kanina, be careful ka, my dear, sa mga mapanlinlang na tao sa araw na ito. Okay? So, maging mapangilapis. Okay? Kasi pag lumalabas ang Seven of Cups, sometimes may mga nai-scam. Okay? Pagdating sa overall energy, sometimes meron mga nai-scam, meron mga naiisahan. Ayan, lalo na't medyo maguguluhan ka sa nararamdaman mo, 'di ba? So, baka meron mga tao na kunin itong pagkakataon na ito, my dear, kasi nga may nangyayari sa iyo na something, okay? So, kuha tayo ng card sa area ng love, okay? Dito, my dear, sa area ng love, family, friends, and relationship is welcome. Hindi ko na siya kino-close lang, my dear, sa relationship. Kasi hindi naman kayo lahat may relasyon, di ba? Yung iba sa inyo single. Okay, so tingnan natin what is going on sa area ng iyong love. Tingnan natin. Nabanggit ko na rin ba yung baka hindi ka rin makapag-decide o hindi ka makapamili? Pwede din ngayong araw na yan. Yung typical na, aalis ba ako? Pupuntahan ko ba? Gagawin ko to? Yung ganun ha? Pwede din. Kasi 7 of Cups yan. Let me see, my dear. Love. Tingnan natin what is going on sa area ng love. We have here the energy of the 9 of Pentacles. Okay. Ang 9 of Pentacles is energy ng... Actually, maganda to. This is energy of collaboration. This is energy of sharing, loving. Maganda din tong card na to. Connected sa energy ng single energy. Okay? So, ang nakukuha ko dito is possible, ha? Ang una kong nakuha is more on self-love. Baka ang dami mong gustong gawin, 'di ba? Wow, nagulat ako kasi nakuha ko, my dear, is self-love. Okay. So, baka napakarami mong gustong gawin sa araw na to, my dear, na connected, my dear, sa sarili mo. Ibig sabihin, konektado sa sarili mo. Baka meron kang gustong bilhin, meron kang gustong gawin. Yung mga ganyan, konektado sa sarili mo, my dear. Okay. Ano to? I think baka gusto mo lang muna mag-quality time ngayon. Baka gusto mo muna lumabas, gusto mo muna gumala, gusto mo muna mag-unwind, or kung ano man ang gusto mong gawin dito. Baka gusto mong excuse me po. Baka gusto mong gawin yung isang bagay na gustong-gusto mo. Kasi wala talaga ako masyadong nakukuha na connection galing sa labas sa card na to. Sabi ko sa iyo, family, friends, and relationship is welcome sa card na to. Pero my dear, nararamdaman ko na parang masyadong focus tong card na to sa sarili mo sa araw na ito. Okay. So kung i-connect ko to sa labas, hindi siya magiging maganda. Kasi there's a tendency na gusto mo ngayong araw na to, yung mga bagay na ine-expect mo na mangyari sa sarili mo is i-provide sa'yo. 'Di ba? So, maybe you're expecting surprise ngayong araw na to. Maybe you are expecting na yayayain ka. Baka you are expecting mga surprises, my dear. Okay, yun na nakukuha ko. Basta nakasenter siya sa'yo. No, lahat ng gagawin ng mga tao sa paligid mo is pumapabor sa'yo. And possible, my dear, na kaya ganito ang nagiging energy mo is because nagkakaroon ka nga ng technical difficulties sa area ng 7 of Cups, which is now overwhelmed ka, naguguluhan ka. So therefore, para medyo kumalma ka, ang pinakamaganda lang na mangyari dito is kung, kunyari, nararamdaman mo, gusto mo kumain ngayon ng chocolate, kung meron magbibigay sa'yo ng chocolate. Ganon. So, masyadong nakapokus sa'yo yung energy ngayong araw na to. Okay? Kaya ako nasabi na hindi maganda kasi there's a tendency na baka hindi ka maging sensitive sa nararamdaman ng iba. Kasi masyado ka nakapokus sa sarili mo. Okay? Ganon. Okay? Vice versa, pwede din magamit sa'yo ng ibang tao yung ganyan na energy, di ba? Kasi, di ba? Pwede ka nilang paikutin, 'di ba? Kasi kaya nilang ibigay yung mga bagay na gusto mong, yung mga bagay na gusto mo, kaya ang mangyayari diyan is, 'di ba? Pwede ka nilang pasundin, pasunurin, paglaruan. Okay? So be careful lang din talaga, okay? Tingnan natin sa area ng iyong money and career, okay? Tingnan natin. Itong 7 of Cups ang nagpagulo diyan eh. Itong 7 of Cups. Okay. Tingnan natin sa money and career. What is going on sa money and career? Mamaya meron pa tayong advice, message galing sa ating mga spirit guide. Tingnan natin kung ano yon. We have here the energy of the devil. Sabi ko na.
Sabi ko na, devil is more on a distraction. 'Di ba? Kina-clarify niya lahat. Nagmamachi-machi yung mga cards, 'di ba? Possible na meron ka talaga mga gustong gawin ngayong araw na to. Baka meron kang gustong puntahan, meron kang gustong kainin. Kung kaya mong gawin lahat to, my dear, ngayong araw na to, gagawin mo. Kung hindi mo naman to kayang gawin ngayong araw na to, posibleng magdulot talaga to ng nakakairita na pakiramdam, my dear, ha? No, so take it really, really slow. Relax, Libra. Relax, okay? And nabanggit ko rin kanina, my dear, na be careful ka sa mga tao sa araw na ito kasi there's a tendency na meron mga tao na pwede kang maloko or may scam. And lumabas ang devil card natin, my dear, sa area ng money and career mo. So, eto na yun, okay? So, both side, dapat magkaroon ka talaga ng control sa sarili mo. Kailangan maging realistic ka, my dear. My dear, as long as titingin ka, pag nagkakaganito, my dear, yung energy mo, as long as tumingin ka lang dun sa realidad ng buhay, wala tayong magiging problema. Acceptance is the key. Pero kung ipipilit mo yung mga bagay-bagay, magkakaroon talaga tayo ng problema dito, my dear. Okay? Kasi baka wala ka naman pera, tapos meron kang gustong bilhin, meron kang gustong gawin. So, realidad lang, my dear Libra. Acceptance lang, ha? And sabi ko nga kanina, baka maging insensitive ka sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo sa araw na ito. And sabi ko nga, may on and off, my dear, na pagbabago sa usapin ng iyong mood, na parang mood swing, okay? No? So, tingnan natin, my dear. Kunin na natin yung spirit guide message / advice / message, okay? So, tingnan natin, my dear, anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide sa araw na ito. Libra, let me see what is going on. Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga spirit guide sa araw na ito? Nakabaligtad yung star. Okay? Teka, kukuha pa ako ng isang card, ha? Kaklarify ko to. Tingnan natin, ha? Ang star, my dear, is like, I think this is the time, my dear, na you put yourself, you meditate, okay? Mag-connect ka, my dear, with your spirit guide, magkaroon ka ng healing, okay? The star is connected sa energy ng healing, no? So, star is connected sa energy ng healing, star is connected sa energy ng hope. So, there's a tendency, my dear, kasi kung marami kang gustong mangyari sa buhay mo, possible na kailangan mong i-address yung ilan sa mga trauma mo. Okay. Kasi kung kagaya nito, medyo magulo yung energy, ang dami mong gustong mangyari, na-overwhelm ka ngayong araw na to, ang pinakamaganda dito, my dear, is you ground yourself. Yes, i-ground mo yung self mo. Hindi ibig sabihin, may isaksak mo yung sarili mo sa 220 volts. Walang ganon, ha? Kasi nung minsan na sinabi ko yun, you ground yourself, may nag-comment sa comment section, ang sarap talagang saksak ko yung sarili ko sa 220 volts. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang ibig sabihin, may you ground yourself is grounding. Ibig sabihin parang nagme-meditate, nagre-relax, nagko-connect with your ancestors, 'di ba? Yung iba nagyo-yoga, okay, para ma-release lang. And nabanggit ko kanina yung energy ng healing. Okay, yung healing, ibig sabihin, possible na may nangyayari sa iyo, my dear, na kailangan mo na talaga siyang harapin. Okay? And hindi siya masusolusyonan ng kahit anong material na bagay. Kasi sabihin natin, for example, meron kang kakayanan, my dear, na magawa lahat tong gusto mong mangyari. No? Pero hindi pa rin talaga nasusolusyonan kung ano man yung pinaka-main na problema mo sa puso mo. For example, galit ka sa isang tao. Kahit makuha mo lahat to, kahit mapuntahan mo yung gusto mong puntahan, kahit mabili mo yung gusto mong mabili, kung hindi nare-resolve yung issue mo doon sa isang tao, pagkatapos mo mabili yung bagay na yun, ayan na naman. Galit ka na naman ulit. So, minsan talaga, my dear, akala natin yung simpleng pagkain, yung pag-stress eating, yung pagpunta sa kung saan lugar, pag-unwind, yung paggastos, pag-shopping, yung mga ganyan, akala natin yun na talaga yun. Kasi masaya tayo during that time habang ginagawa natin yun eh.
Pero ang pinakamaganda talaga pag nandito ka na sa moment na nakaka-overwhelm yung energy, that's the time, my dear, na i-analyze mo, my dear, ano ba talagang problema? Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ko ba nararamdaman to? Bakit ba ganito yung emotion ko? No? Kasi there's a tendency, my dear, na yung issue ay wala naman talaga sa labas, nasa loob. Nabanggit ko rin kanina, there's a tendency ngayong araw na to na maging insensitive ka sa nararamdaman ng ibang tao. So, i-take consideration mo rin, my dear, na baka wala naman silang alam talaga sa kung ano yung nangyayari sa'yo. Okay? So, sabi ko, kukuha pa ako ng isang card para sa, kasi naka-flip siya. Paki-clarify nga po itong card na to. Okay? So, sinasabi ng ating mga spirit guide, my dear, na magtiwala ka, okay, sa energy ng star. Connect with them. Okay? Magkaroon ka ng healing sa araw na ito. Okay? Kasi meron mga problema na nasa loob, wala sa labas. Okay? And the Wheel of Fortune. Okay? Ang Wheel of Fortune is more on fate. Okay? It's more on parang pag pinaikot mo yung ruleta, parang, di ba yung sa Wheel of Fortune, di ba? It's more on naniniwala ka na mahihit mo yung jackpot. So, ang nakukuha ko dito, my dear, maliban sa sinasabi na mag-healing ka ngayon, focus ka sa energy ng healing ngayong araw na ito, magkaroon ka ng faith, and you need to believe, my dear, na itong mga bagay mo, my dear, ay mangyayari ito sa tamang oras at tamang panahon. Lahat ng bagay na gusto natin ay pagkakaloob naman sa atin, pero sa tamang panahon at sa tamang oras. Hindi mo siya pwedeng madaliin. Kasi baka minsan, my dear, minsan may nag-message sa akin, bakit ganon? Bakit hindi pa daw binibigay yung kahilingan niya? Kasi baka hindi pa siya ready. 'Di ba? Baka hindi pa talaga ready. So, relax, my dear Libra, ha? Relax sa araw na to. Actually, medyo na-overwhelm ako sa reading mo. Okay? Medyo na-carried away ako sa reading mo. Pero, dito tayo mag-focus, my dear, na this is the time, my dear, na mag-connect ka sa ating creator, mag-reach out ka, manghingi ka ng guidance, mag-meditate ka, mag-relax ka, i-heal mo kung ano yung mga dapat i-heal sa iyong sarili. Okay? Kasi sabi ko nga kanina, my dear, meron talaga mga bagay na hindi kayang temporary lang. Matatakpan lang siya ng temporary, my dear, pero hindi talaga siya masusolusyonan hanggang hindi mo talaga siya haharapin. Okay, yun ang nakukuha ko dito para meron kang kinakailangan na harapin. Be careful ka, my dear, sa usapin ng pinansyal kasi possible na maloko ka ngayong araw na to or baka ma-overspend ka ngayong araw na ito. And, ayun. Gusto mo i-love yung sarili mo ngayon? I think kung gusto mo talagang i-love yung sarili mo ngayon, mag-deep cleansing ka, mag-deep healing ka, my dear. Okay? Medyo mali kasi yung pagkakaprogram sa atin ng mundo na to na you love yourself, mag-shopping ka. You love yourself, ganito ka. You love yourself, magbakasyon ka. Ang totoong pagmamahal sa sarili is more on self-healing, self-acceptance. Yun talagang totoong pagmamahal. Kasi marami nagbabakasyon. 3 days, 4 days, minsan 1 month. Pag uwi, pagbalik sa realidad, wasak pa rin. Maraming mga tao, nagsha-shopping, nabili nila yung gusto nila. Pag ilang araw lang, my dear, nararamdaman na naman nila yung sadness at saka yung kalungkutan. Kasi yung problema ay wala sa labas, nasa loob. Okay? So, my dear Libra, yan ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito. Kagaya po ng sinabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating reading, ang tanging dasal at hiling ko po sa ating buo may kapal na ang mga readings natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Libra. Bye-bye!